kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Victor, taong 1982, Bukidnon. Nang mga panahong ito, tahimik na namubuhay ang aming pamilya sa isang liblib na baryo. Kasama ko sina nanay, lola at ang kapatid kong si Ezekiel sa bahay namin. Nagkaroon ng karamdaman si nanay, kaya sinubukan naming kausapin siya para magpagamot. Nay, lumalala na po yung ubo ninyo eh. Nahihirapan na rin kayo sa paghinga dahil sa pag-atake ng hika ninyo. Uy, tignan nyo nga oh. Nangangayayat na rin po kayo dahil dyan sa sakit po ninyo. Oo nga po, Nay. Maghanap na po kasi tayo ng manggagamot para mapatignan po kayo. Baka hindi lang po karaniwang ubot, karamdaman yung dumapo po sa inyo eh. Halos mag-iisang buwan na po kayong ganyan. Iniisip ko, baka malalayan. Oo nga, sangayon ako sa sinabi mo, Ezekiel. Nang nakaraan ko pa pinipilit si nanay pero ayaw pa rin niya eh. Ngayong mas lumalala pa po yung kalagayan niyo, Nay. Mas mainam na po sigurong ipagamot namin kayo. Baka sakaling malaman po natin kung ano po ba talagang nangyayari sa inyo. Baka nga tama po si Ezekiel na hindi lang basta-basta sakit yung iniinda po ninyo. Tama ang mga anak mo, Cecil. Makinig ka naman sa kanila. Lalo na at halos hirap ka na rin sa sitwasyon mo. Kahit ngayon lang, hayaan mo rin ang mga anak mo na gumawa ng paraan para matulungan ka. Nay, alam naman po ninyong ayokong maging abala sa mga anak ko. Victor, Ezekiel, sana maintindihan ninyo ako na ayoko lang din bigyan pa kayo ng sakit ng ulo at alalahanin. Hanggat kaya kong tiisin ang nararamdaman ko, gagawin ko. May mas mahalagang bagay pa kayo na kailangang pagtuunan ng pansin kaysa sa akin. Nay, alam naman po ninyo mas mahalaga kayo sa amin ni Ezekiel eh. Huwag niyo pong isipin na abala lang po kayo sa amin. Tandaan niyo po, ina po namin kayo. Kaya dapat din po namin kayong asikasuhin, no? Tama po si Kuya Victor, Nay. Tsaka isa pa po, mas mag-aalala po kami sa inyo kapag hindi pa po namin kayo naipagamot kaagad. Pakinggan mo ang mga anak mo, Cecil. Gusto lang rin ng mga bata na tulungan ka. Isipin mo, kapag gumaling ka, paniguradong magiging masaya silang dalawa. Sige na nga, pumapayag na akong magpagamot. Pero saan naman tayo hahanap ng manggagamot gayong walang albularyo rito sa bayan natin? Huwag niyo na pong isipin ang bagay na yun, Nay. Maghanap po kami ni Ezekiel ng manggagamot na magpapagaling po sa inyo. Oo nga po, Nay. Basta po kami na po ang bahala ni Kuya Victor sa bagay na yun. Basta dito na lang po kayo sa bahay. At maghintay na lang po kayo dahil dadalhin namin siya rito. Pwede rin naman ninyong dalhin ang damit ng nanay ninyo para patingnan ito sa manggagamot, mga apo. Pwede po ba yun, La? Ay, oo naman. Basta ang dalhin ninyong damit ng nanay ninyo ay ang mga nagamit niya. Makakaya na ng manggagamot na malaman kung ano ang karamdaman ng nanay niyo sa pamamagitan noon. Ay, sige po, La. Magdadala na lang po kami ng damit na naisuotan ni nanay. Siya nga pala, mga apo. May narinig akong bali-balita tungkol sa isang manggagamot na nakatira sa pinakadulong baryo ng bayang ito. Malapit sa bundok ang bahay niya, kaya baka gusto ninyong puntahan. Magtanong-tanong na lang kayo sa ibang mga tao tungkol sa manggagamot na yon. Teka, saan at kailan niyo po narinig ang tungkol sa manggagamot na yun, La? Nung nakaraang linggo pa nang magpunta ako sa bayan, mga apo, hindi rin naman ako gaanong sigurado, kaya hindi ko na muna sinabi sa inyo. Mukhang malayo-layo ang lalakbayin papunta sa manggagamot na yon, pero baka siya lang rin ang makatulong sa nanay niyo. Okay, sige po, La.
Siguro makikipagsapalaran na lang po kami sa manggagamot na yun. Kapag wala po talaga kaming mahanap na iba. Habang wala po kami rito sa bahay, kayo na muna po yung bahala kay nanay la ha. Ay, oo naman mga apo. Ako na ang mag-aalaga sa nanay ninyo. Basta mag-iingat kayong dalawa. Victor, Ezekiel ha. Huwag ninyong hayaan na mapahamak din kayong dalawa sa kung saan man kayo mapapadpad. Opo la. Huwag po ninyo kaming alalahanin. Magkasama naman po kami ni Kuya Victor eh. Tsaka hindi namin pababayaan ang isa't isa. Oo nga po la. Basta iingatan po namin ni Ezekiel ang mga sarili namin. Uwi po kami rito na may dalang magandang balita na makakatulong sa kalagayan ni nanay. Mabuti naman kung ganon mga apo. O siya po, Nay. Bukas po ha. Alis na po muna kami. Kayo po muna ni Lola ang maiiwan dito sa bahay ha. Huwag po ninyo kaming alalahanin ni Ezekiel. Babalik po kami kagad. Pasensya na kayo at nang dahil sa akin kailangan ninyong mahirapan sa pagpahanap ng manggagamot para gamutin ako. Hayaan ninyo mga anak ha. Kapag gumaling ako, babawi ako sa inyo. Naku, huwag na po kayo mag-isip ng ganun, Nay. Mas mahalaga po sa amin ni Kuya Victor na gumaling din po kayo. Tama po si Ezekiel, Nay. Mag-iingat kayong dalawa, mga anak ko. Tumangulang kami kay nanay bilang tugon. Hinayaan na lang din namin siyang magpahinga noon. Inihanda na lang namin ni Ezekiel ang mga dadalhin naming gamit para sa paglalakbay namin para maghanap ng manggagamot na makakatulong kay nanay. Naisip din naming dalawa na kapag wala na talaga kaming makikita, pupuntahan namin ang sinasabi ni Lola Eleanor. Nang sumunod na araw, umalis na kami ni Ezekiel sa bahay. Dala ang mga gamit na mapapakinabangan namin sa paglalakbay, pati na ang 2 barong na magiging armas namin na ibinigay ni Lola. Umalis na kami ni Ezekiel sa bahay at nagsimula sa paglalakbay naming 2. Umabot na kami sa una at pangalawang baryo at nagtanong-tanong kami sa mga tao kung may kilala silang manggagabot. Pero wala silang kakilala. Dahil doon, nagpatuloy kami ni Ezekiel sa paghahanap naming 2. Ay, Kuya. Makakahanap pa po ba kaya tayo ng manggagamot na makakatulong kay nanay? Oo naman, Ezekiel. Sigurado naman akong may makikita rin tayong albularyo, no? Bakit? Naghihinahan ka na ba ng loob, ha? Hindi naman po sa ganun, Kuya. 2 baryo na yung napuntahan natin at saka marami na rin po tayong napagtanungan ng mga tao. Pero ni isa po sa kanila, wala man lang po naiturong albularyo na pwede natin puntahan. Tsaka hingan po ng tulong. Bakit ba kasi walang mga manggagamot dito sa bayan natin eh? Hirap-hirap tuloy kapag may karamdaman ng isang tao. Ano ka ba naman, Ezekiel? Hindi naman kasi ganoon kadaling maging isang manggagamot, no? Hindi ibig sabihin na marunong ka ng manggagamot. Isa ka ng albularyo. Naku, maraming bagay na dapat malaman at pag-aralan kapag gusto ng isang tao na maging ganoong klaseng tao. Sa bagay, may punto rin naman po kayo sa sinabi niyo, Kuya Victor. Basta, kahit isa man lang po sana may makita na po tayo. Oo yan, basta wag kang mawalan ng pag-asa, Ezekiel. Nandito na rin naman tayo eh. Kaya ipagpatuloy na lang natin yung kung anong nasimulan nating 2. Kung wala pa talaga sa 3 hanggang sa 4 na yung pupuntahan natin, di susubukan natin sa panghuling baryo na sinasabi ni Lola Eleanor. Baka sakaling meron nga roon. At matulungan pa tayo ng manggagamot na tinatukoy ni Lola. Oo nga po, no? Sige po, Kuya Victor. Basta kayo na po bahala. Sana lang talaga may mahanap na po tayo. Sobra na po ako nag-aalala sa kalagayan ni nanay. Baka kung hindi kagad natin siya maipagamot, may mangyari ng masama sa kanya. Uy, ano ba? Huwag ka ba mag-isip ng ganun na bagay, Ezekiel? Iyang mabuti pa. Bilisan na lang natin ang paglalakad natin 2, ha? Sige po, Kuya. Oo, basta sabihin mo lang sa akin kung napapagod ka na, ha? Pwede naman tayo magpahinga kapag nakarating tayo sa kabilang baryo. Oo nga po, no? Magandang ideya po yun, Kuya Victor. Naku, mabuti na rin po sigurong magpahinga muna tayo roon. Kahit 10 minuto lang, bago magpatuloy ulit sa paglalakad. Medyo masakit na po kasi yung paa ko dahil sa walang tigil na paglalakad nating 2, Kuya. Sige. Halika na. Malapit na rin naman tayo roon eh. Sige po, Kuya.
Nang makarating kami sa kabilang baryo, nagpahinga lang kami saglit at nagpatuloy ulit sa paglalakad. May napagtanungan kaming mga tao roon hanggang sa may nakapagsabi sa amin na mayroong bali-balita na may bagong manggagamot sa pinakahuling baryo. Napaisip kami na marahil iyon din ang tinutukoy ni Lola Eleanor. Dahil wala na kaming mapagpilian, dumiretso kami sa nayong iyon. Gaya ng sabi ni Lola at ng mga taong napagtanungan namin, malapit sa bundok ang bahay ng manggagamot na yon. Kaya naglakbay kami patungo roon. Kahit wala kaming alam kung ano ang pwede naming kaharapin sa loob ng gubat patungo sa bundok na iyon, wala na kaming naging pakialam ni Ezekiel. Naku po, abutin na po tayo ng gabi sa paglalakad patungo sa bundok na yun, Kuya Victor. Naku, mabuti na lang at may nakapagturo sa atin ng direksyon. Kaya kahit papano, kampante na akong hindi tayo maliligaw. Oo nga, Ezekiel. Naku, wala na akong pakialam kung abutin man tayo ng gabi bago makarating sa bahay ng manggagamot na yun, no? Basta yung mahalaga lang talaga sa akin, makausap natin siya. At maipatingin natin sa kanya yung damit ni nanay para malaman natin kung ano ba talaga yung nangyayari sa kanya. Oo nga po eh. Wala naman po siguro tayong maiengkwentong mga nilalang sa gubat na to, no, Kuya Victor? Siguro wala naman, Ezekiel. Kung meron man, naku, wala na talaga akong pakialam. Handa akong makipaglaban sa kung anumang nilalang ang makakasalamuhan natin dito. Sige po, ako rin po, Kuya. Subukan lang nilang tambangan tayo at saka kalabanin. Dahil hindi ko sila atrasan. Mabuti na lang at natuto tayo makipaglaban doon kay Lolo nang nabubuhay pa siya, no, Kuya? Oo nga eh. Ang mabuti pa, maging alerto na lang tayong dalawa, ha? At maging handa sa mga posibleng mangyari sa atin dito. Dahil lang din naman tayo sa baryong ito eh. Kaya hindi rin posibleng mapagtrepan tayo ng mga masasamang elemento. Lalo na yung mga nandito sa gubat. O kaya nasa bundok. Ay, sige po, Kuya. Subukan lang ng mga masasamang elemento na paglaruan tayo. Talagang hindi ko palalampasin ang kung ano mang gagawin nila sa atin. Basta, huwag na muna tayo mag-isip pa ng mga ganun bagay, Ezekiel, ha? Magpatuloy lang tayo sa paglalakad natin ng tahimik. Maging mapagmatsyag na lang tayo sa paligid, ha? Para maiwasan din natin ang kapahamakan. May kutob akong malapit na tayong makarating sa bundok eh. Kung nasaan ang manggagamot na sinasabi nila. Sige po, Kuya Victor. Wala naman kaming naging problema ni Ezekiel habang naglalakad sa gubat na yon. Kahit na pakiramdam ko ay may mga matang nakasunod sa amin. Ipinagsawalang bahala ko na lang. Mabuti na lang din at may dala kaming lampara noon, kaya yun ang ginamit namin para hindi rin kami mahirapan sa madadaanan naming dalawa ng kapatid ko. Hindi karaniwan ang dilim sa gubat na yun. Nang gumabi na, kaya nanatili kaming nakahanda ng barong namin habang naglalakad. Sa kabutihang palad, narating din namin na ang bahay ng manggagamot na sinasabi ni Lola at ng mga taong napagtanungan namin. Kumatok kami sa pinto ng kubo niya at nang bumukas yun, wala naman kaming nakitang tao roon. Walang ano-ano, may narinig kaming pagyapag sa likuran namin at kalansing ng espada, kaya napalingon kami. Laking gulat namin nang sugurin kami ng isang matandang lalaki na mayroong mahaba at puting buhok, kaya nakipaglaban kami sa kanya. Pasensya na po sa biglaan namin pagdating dito sa lugar ninyo. Pero hindi po kami masamang tao. May kailangan lang po kami sa manggagamot na nakatira dito. Aba, sino ba kayo? At anong kailangan nyo sa akin? Kayo po palang manggagamot na tinutukoy nila? Hindi na po kami lalaban sa inyo kaya sana po tumigil na kayo sa pag-atake sa amin. Dahil gusto lang po namin kayong makausap eh. Oo nga po. Siya nga po pala. Ako po si Victor. At siya naman po ang kapatid kong si Ezekiel. Nandito po kami dahil napag-alaman po namin ang tungkol sa inyo eh. May ipapakiusap lang po sana kami sa inyo kaya po sana mabigyan niyo po kami ng pagkakataon para masabi po namin yun sa inyo. Sige. Itigilan ko ng pag-atake sa inyo. Siya. Ako nga ang manggagamot na tinutukoy nilang nakatira sa lugar na ito. At Isagani. Yun ang pangalan ko. Sumunod kayo sa akin. At pumasok tayo sa bahay ko. At doon mag-usap tayo sa loob.
Sige po, maraming salamat po, Tandang Isagani. Rosa, upo na kayong dalawa. Victor, Ezekiel. Marahil mahalaga ang ipinuntan ninyo rito. Kaya kahit gabi na dumayo pa kayo sa lugar na ito. Naku, mabuti na lang at walang nangyaring masama sa inyo habang papunta kayo rito sa bahay ko. Ay, ano nga ba talagang kailangan ninyong dalawa sa akin, ha? Ang totoo po niyan, kailangan po namin talaga ng tulong ninyo. Nialam po namin matutulungan ninyo kami ng kapatid ko kaya hindi po masasayang ang oras at pagod po namin sa paglalakbay patungo rito. Ganito po kasi yan. May sakit pong nani namin kaya gusto namin ipagamot siya sa inyo, Tandang Isagani. Opo, isa katunayan nga po may dala kaming damit ni nanay na naisuot na po niya. Sabi po kasi ng lola namin, malalaman niyo daw po kung ano ang karamdaman ni nanay sa pamamagitan lang po ng pagtingin sa damit na ginamit na niya. Tama ang lola niya sa bagay na yon. Pwede ko bang makuha ang damit ng nanay ninyo at ang matignan ko yan? Ito po, Tandang Isagani. Ito po yung damit ni nanay. Sige, sandali lang. At may gagawin lang ako dito, ha? Hintayin niyo ako rito at babalikan ko kayo. Tapos pagbalik ko sasabihin ko sa inyo kung anong karamdaman ng inyong ina at kung ano ang pwedeng maging lunas sa sakit niya. Talaga po? Naku, maraming salamat po, Tandang Isagani, ha? Maghintay po kami dito. Kuya Victor, parang kinakabahan ako sa sasabihin ni Tandang Isagani, ha? Baka malala ng sakit ni nanay at hindi na natin maagapan pa. Ano ba? Huwag kang mag-isip ng ganun, Ezekiel. Hintayin na lang natin na makabalik si Tandang Isagani dito. Nang sa ganun malaman natin kung ano nga ba talaga nangyari kay nanay. Sige po Kuya Victor. Talaga bang matutulungan niya tayo para mapagaling si nanay? Siguro, Ezekiel. Basta wag na natin pagdudahan ng kakayahan ni Tandang Isagani. Hindi natin siya kilala. Baka magaling nga siya maggagamot at dahil sa kanya, maging maayos ulit ang kalagayan ni nanay. Tahimik na kaming pareho noon ni Ezekiel. Hinintay naming makabalik noon si Tandang Isagani. Pagbalik ng matandang manggagamot, napansin namin na seryoso ang kanyang muka. Dahil doon ay kinabahan kaming dalawa ng kapatid ko. Pagkaupo niya sa harapan namin, hindi pa siya kaagad nagsalita kaya bumilis ang tibok ng puso ko. Dahil sa pagtataka, hindi ko na napigilang mapatanong sa matandang manggagamot. Andun po ba talagang karamdaman ng aming ina, Tandang Isagani? Mukhang seryoso po na mukha ninyo kaya inaasahan na po namin na hindi magandang ibabalita ninyo sa amin ng kapatid ko. Huwag kayong mabibigla, Victor Ezekiel, ha? Tsaka hindi na rin ako magpapaligoy-ligoy pa. Dahil hindi karaniwang karamdaman lang ang iniinda ng inyong ina. May aswang na nagpapahirap sa kanya. Kaya habang tumatagal na, hindi siya nagagamot. Mas lumalala kanya kalagayan. Ano po? Walang iya talaga yung aswang na yun, Tandang Isagani. Kaya pala kahit anong inumin na gamot ni nanay, hindi bumubuti ang pakiramdam niya. Tama ang kutob namin. Hindi rin basta-basta ang dahilan kung bakit nagkasakit ang aming ina. Kung ganun po, ano pong gagawin namin para gumaling po ang ina namin, Tandang Isagani? At hindi rin karaniwan ng lunas na pwede para sa karamdaman ng nanay ninyo. Pero kung gusto ninyong gumaling talaga siya, kailangan nyo ng dugo ng isang pinunong aswang. Yun lang ang taging paraan para gumaling siya. Dahil kakaibang ritual ang ginawa ng nilalang na nagbibigay ng sakit sa inyong ina. Saan naman po namin nahanapin ng pinunong aswang na sinasabi ninyo, Tandang Isagani? Oo nga po. Mayroon po bang mga aswang sa bayang ito? At paano po namin sila makakaharap kung ganun? Lalo na po ang kanilang pinuno. May mga aswang na nakatira sa bayang ito. Marami sila, pero hindi pa sila nananalasa. Pero alam kong darating ang panahon na maghahasik din sila ng lagim sa mga kanayunan dito. Meron silang pinuno at siya ang kailangan niyong hanapin para makakuha kayo ng kanyang dugo. Paano po namin mahuhuli ang nilalang na yun? At saka ano po bang gagawin din sa dugo ng aswang na yun, Tandang Isagani? Siya, ganito ang gawin niyo. Dudukutin niyo ang pinuno ng mga aswang at dadalhin dito sa akin. Dito natin siya papatayin at nang makakuha tayo ng dugo niya na magagamit ko sa ritual para gamutin ang ina ninyo. Sa pamamagitan niyon,
mas mapapabilis ang paggaling niya. Pero depende pa rin iyon sa inyo kung gagawin niyo ang sinasabi ko o hindi. Basta kayo na magpasya, Victor Ezekiel. Sige po, gagawin po namin ang gusto ninyong mangyari sa Isagani. Dudukutin namin ang pinuno ng aswang, kagaya ng sinabi ninyo, at dadalhin namin siya dito. Para sa ina namin, handa kaming gawin ang lahat. Basta gumaling lang po siya. Tama po si Kuya Victor. Kung yun lang po talaga ang paraan para gumaling po si nanay, hindi po kami mag-aalangan na ibuwis ang buhay namin ni Kuya. Kaya po namin gawin ang bagay na yun, Isagani. O siya, mabuti naman kung gano'n. May kutob din ako na isa sa kanila. O marahil ang pinuno mismo ng mga aswang ang nagpapahirap ng ina ninyo. Siguro tatipuhan niya ang nanay ninyo. Kaya niya binibigyan ng karamdaman para magawa niyang makuha sa inyo. Huwag lang siya magkamali. Dahil kapag tama po kayo Isagani sa bagay na yun, naku, hindi ko po siya mapapatawad, no? Mapapatay po namin siya ni Ezekiel kapag nangyari nga po yun. Nagpatuloy pa kami sa pakikipag-usap noon kay Isagani. Niyaya rin niya kaming kumain, kaya hindi na kami tumanggi pa. Lalo na't gutom na rin kaming dalawa ng kapatid ko. Nagtanong-tanong din kami sa kanya tungkol sa mga aswang at sinagot naman niya kami. Napag-alaman namin sa kanya kung saan nagkukuta ang mga aswang na sinasabi niya sa amin. Dahil pumayag kami ni Ezekiel na gawin ang pagdukot sa pinuno ng mga aswang, ay iniabot ni Isagani sa amin ang isang boteng may laman, kaya tinanggap namin ito. Dagdag pa roon, may binigay rin siyang tali, kaya inabot yun ni Ezekiel. Kinuha rin niya sa amin ang mga barong na dala namin at may kung ano siyang inusal dito. Teka, ano pong laman ng boteng ito? At ano po ang gagawin namin dito Isagani? Ayan. Ang laman ng boteng yan ay gamot para mas mapabilis ninyong madukot ang pinuno ng mga aswang. Kapag pinainom nyo ang laman ng boteng yan sa pinuno ng aswang, ay nako, makakatulog siya at kapag nangyari yon, hindi na kayo mahihirapan sa kanya. Ano naman po ang gagawin namin sa tali na ito Isagani? Ayan, yan ang gagamitin ninyo. Para itali ang pinuno ng aswang, mahihirapan siyang putulin yan. Kaya siguradong hindi siya makakatakas sa inyo. At saka may dasal ang tali na yan. Kaya alam kong makakatulong yan sa inyo. Sige po Isagani. Gagamitin po namin ang taling ito sakaling mahuli po namin ang pinunong aswang. Teka. Ano naman po ang ginagawa niyo sa patalim namin ng kapatid ko Isagani? Kapag inusalad ko lang naman ng matinding dasal para magkaroon kayo ng panlaban sa mga aswang na yon. Kapag natamaan sila ng mga patalim ninyo, kusang mamamagang kanilang mga suga na magiging sanhi ng kanilang kamatayan. Ang galing po pala, no? Sige po, maraming salamat po Isagani. Walang gano ba? O siya, bukas ng gabi na kayo maglakbay papunta sa kuta ng mga aswang na yon. Kung gusto ninyong gumaling kagad ang inyong ina, dapat mapabilis ang pagdukot ninyo sa mga pinunong aswang. Opo, huwag po kayong mag-alala. Dahil gagawin namin ang lahat para makabalik po agad kami ni Ezekiel dito. Tama po si Kuya Victor. Hindi kami mag-aaksaya ng oras dahil buhay ng ina namin ang nakataya rito Isagani. Bago pa man po mahuli ang lahat, kailangan po gumaling si nanay sa karamdaman niya. Siya, sige. Naniniwala ko makakaya ninyong dalawang kung ano mang dapat ninyong gawin. Sa ngayon, magpahinga na muna kayo ha. Kailangan ninyong ipunin ang lakas ninyo para sa paglalakbay ninyo bukas patungo sa kuta ng mga aswang. Sige po Isagani. Maraming salamat po Iniwan na kami ni Isagani, kaya nagpasya kami ni Ezekiel na magpahinga na lang. Dahil sa pagod, mahimbing ang naging tulog namin ng kapatid ko. Kinabukasan, pinaalalahanan kami ni Isagani sa misyon namin sa kuta ng mga aswang. Nang maging maayos na ang lahat sa amin, nagpasya na kaming umalis sa bahay ng matandang manggagamot. Nagsimula kami ni Ezekiel na maglakbay patungo sa kuta ng mga aswang. Sinabi ni Isagani sa amin kung saan ang eksaktong kuta ng mga nilalang na yon. Inabot naman kami ng dilim noon bago makarating sa lugar na iyon.
Naku po, sigurado po kung yun ang kuta ng mga aswang na hinahanap natin, Kuya Victor. Maraming kabahayan doon, oh. At base sa sinabi ni Tandang Isagani sa atin, malapit din sila sa bundok. Kaya ito na nga talaga ang kuta nila. O sige, maghanap tayo ng mapagtataguan natin. Kung saan matatanaw pa rin natin ang mga kabahayan nila, Ezekiel. Hindi dapat nila malaman na nandito tayo. Dahil hindi natin may sasagawa ang plano natin sa pinuno nila kapag nahuli nila tayo. Oh, sige po, Kuya. Teka, sa puno po kayang yun? Paniguradong hindi nila tayo makikita kaya doon na tayo magtungo, Kuya Victor. O sige, Ezekiel. Tara na. Bilisan natin bago pa man may makakita sa ating dalawa. Opo, Kuya. Ganito, ihanda na lang din natin ang mga tali, ha. Maging yung gamot na ibinigay sa atin ni Tandang Isagani. Kapag nakalapit tayo sa mga aswang na yon, wala tayong ibang pupuntiryahin kundi ang pinuno nila. Sige po, Kuya. Gagawin ko po ang kahit anong sasabihin ninyo sakaling makaharap na natin ang pinuno ng mga aswang na yon. Mabuti naman kung ganun. Tandaan natin na para kay nanay itong ginagawa natin ni Ezekiel, ha. Hindi tayo dapat pumalpak sa misyon na ito. Opo, Kuya Victor. Nang makarating kami sa punong pagtataguan namin, nagmasid kami sa paligid namin. Sa hindi kalayuan, napansin namin ang grupo ng mga aswang. Kaya inihanda namin ang mga sarili namin ni Ezekiel. Inilibot pa naming dalawa ang tingin namin hanggang sa matanaw namin ang isang aswang na nakaupo at napaliligiran ng mga kandila. Nakatalikod siya sa gawin namin. Pero alam namin ni Ezekiel na may ginagawang ritual ang nilalang na yon dahil walang mga aswang ang nakapalibot sa kanya. Nagpasya kami ng kapatid ko na lapitan siya. May kutob kaming iyon ang pinuno ng mga aswang at para maisagawa ang pakay namin doon, hindi na kami nagdalawang isip na sugurin ang aswang na iyon. Pero ganoon na lang ang gulat namin ni Ezekiel dahil sa nangyari. Hindi! Kuya Victor, nagawa niyang iwasan ang pag-atake natin sa kanya. Marahil, naramdaman niya ang pagsugod nating dalawa sa kanya, Kuya. Teka. Huwag kang mag-alala, Ezekiel. Pwede pa naman natin siyang atakihin ulit, eh. Teka, may plano ako. Kaya sundin mo na lang ang sasabihin ko, ha? Sugurin ulit natin siya. Sige po, Kuya Victor. Huwag tayong titigil hanggat hindi natin siya napapabagsak, Ezekiel. Opo, Kuya. Teka, sandali po. Ano pong gagawin niyo? Basta huwag mong alalahanin. Sumugod ka lang sa aswang na yan. Sige na! Mga mapangahas kayong dalawa! Anong ginagawa nyo dito sa kuta namin? At paano kayo nakarating dito? Walang ibang taong nakakapunta rito sa kuta namin. Kayong dalawa pa lang. Hindi na mahalaga kung paano kami nakapunta rito. Ikaw lang ang pakay namin. Kaya sumama ka sa amin ng kapatid ko. Ang mas importante sa amin ay ang magawa ka namin tukutin. Alam naming ikaw ang pinuno ng mga aswang na nandito sa lugar nito. Tama kayo. At ako nga ang pinuno ng mga aswang. Ang tapang naman din yung dalawa para tukutin ako sa mismong teritoryo ko. Paano kung ayaw ko sumama sa inyo? Hindi wala kaming magagawa kung hindi gawin ang isang bagay na ibinilin sa amin ni Tandang Isagani. Ezekiel, may mga aswang nang papalapit dito sa atin. Patuloy lang natin atakihin ang aswang na yan. At paglapit ang iba pa, isasagawa ko na ang binabalak ko. Sige po, Kuya Victor. Kung ano man ang binabalak ninyo, alam naman ninyo hindi kayo magtatagumpay, hindi ba? Inilalagay lang ninyo ang mga sarili ninyo sa kapahamakan. Dahil sa pagiging mapangahas ninyo, hindi nyo ako makukuha. At may lalayon dito sa teritoryo ko. Yun ang inaakala mo. Tignan natin kung hindi ka namin makukuha kapag ginawa ko na ang bagay nito. Paniguradong mahihimat na yung mga alagad mo. At maging ikaw dahil sa gagawin kong ito. Saktong nakalapit na sa amin noon ang mga alagad ng aswang na iyon. Hindi na ako nagdalawang isip na ilagay sa apoy na naroroon ang laman ng boteng ibinigay sa amin ni Tandang Isagani. Dahil may sumugod na aswang sa akin, nakipaglaban pa ako sa kanya gamit ang barong na dala namin na dinasala ng matandang manggagamot. Tinaga ko ang nilalang na iyon. Natamaan ko siya sa leeg, kaya agad na namaga ang sugat na natamo niya, gaya ng sinabi ni Tandang Isagani. Dahil doon, nabuwal sa lupa ang nilalang at nangisay na lang siya. Napatingin ang iba pang aswang sa nangyari sa kanya.
Kaya ikinagulat nila ito. Akmang susugod pa sana sila sa akin, pero bigla silang bumagsak sa lupa at nawalan ng malay. Maging ang pinuno ng mga aswang ay ganoon din. Itinali namin siya gamit ang lubid na ipinadala ni Tandang Isagani at kaagad na umalis sa lugar na iyon. Kuya Victor, napagtagumpayan natin dukutin ang pinunong aswang. Kaya siguradong matutuwa si Tandang Isagani. Kapag nakarating tayo sa bahay niya, dala yung nilalang na yan. Tama ka. Pero huwag mo na tayong magpakasaya, Ezekiel, ha? Hanggat hindi tayo nakakarating sa bahay ni Tandang Isagani, hindi pa rin tayo ligtas sa mga aswang na yon. Pwede nila tayong masundan at mabawi ang kanilang pinuno. Kaya kailangan natin mag-ingat. Sa bagay, tama ka rin naman doon, kuya. Ang galing nang naisip niyong parang kanina, no? Halos lahat ng mga aswang doon naimatay talaga. Hindi ko inasahan yun, kuya. Kaya manghang-mangha pa rin ako sa ginawa ninyo hanggang ngayon, eh. Ewan ko, hindi ko rin alam kung bakit ko naisipan yun. Siguro, dahil dala na rin ng sitwasyon natin kanina. Ngayong hawak na natin ang pinuno ng mga aswang na yun, sisiguraduhin natin na hindi siya mababawi ng mga alagad niya. Kahit pa na masundan nila tayo, Ezekiel. Opo, Kuya Victor. Basta magiging mapagmatsyag po ako sa paligid natin. Lalo na, nasa gubat po tayo eh. Gamay na mga nilalang na yun ang kagubatan. Kaya dapat po natin paghandaan ang lahat ng mga posibleng mangyari sa atin dito, kuya. Tama ka dyan, Ezekiel. Panigurado akong hindi makakawala sa pagkakatali ang aswang na yun, no? Kaya kailangan natin siguraduhin na hindi siya malalapitan o makukuha ng mga alagad niya. Naku, mabuti na lang at binigyan tayo ng mga kagamitan ni Tandang Isagani, no? Talagang nakatulong sa misyon natin to. Oo nga po, kuya. Alam na alam ng matandang manggagamot na yun ang kahinaan ng mga aswang na to, no? Tsaka nung kanilang pinuno. Marahil, matagal na rin silang may hidwaan kaya siguro pinag-aralan ng matandang yun ang mga aswang. Sa ngayon, ihanda natin ang mga sarili natin, Ezekiel, ha? Hindi tayo pwedeng mabigot. Kailangan nating madala kaagad ang pinuno ng mga aswang sa bahay ni Tandang Isagani. Kasi naman, kailangan nang gumaling ni nanay sa karamdaman niya bago pa man mahuli ang lahat. Opo, sige po, kuya. Mukhang tama rin si Tandang Isagani na ang aswang na yan. Siya yung nagbibigay ng karamdaman kay nanay. Inahuli natin siya nagre-ritual kaya marahil ginagawa niya yon. Dahil gusto niya mas mahirapan pa ang ating ina. Yun nga din ang niisip ko, Ezekiel. Hindi nga nagkakamali si Tandang Isagani tungkol sa bagay na yun. Yung mabuti pa, bilisan na natin ang paglalakad bago pa man tayo masundan ng mga aswang na yun. Sige po, Kuya Victor. Nagpatuloy lang kami ni Ezekiel sa paglalakad namin. Habang pinagtutulungan naming dalawa, ang pinuno ng mga aswang na noon ay wala pa ring malay. Nanatili kaming alerto sa paligid namin dahil nakaririnig kami ng mga kaluskos sa aming madadaanan. Sa kabutihang palad, wala namang sumusunod sa aming mga aswang pero hindi pa rin kami nakampante ng kapatid ko. Tahimik naming binaybay noon ang daan patungo sa bahay ng matandang manggagamot. Ganoon na lang ang gulat namin nang biglang nagising ang pinuno ng mga aswang. Hindi kami natakot sa kanya dahil alam naming hindi siya basta-bastang makakawala sa pagkakatali namin sa kanya. Gayong mahiwaga ang tali na binigay ni Tandang Isagani sa amin. May dasal iyon, kaya sigurado kaming hindi nga madaling maputol iyon ng pinunong aswang. Sandali! Ano nangyayari sa akin? At nasaan ako? Hindi! Mga hayop kayo! Pagawalan niyo ako dito! Nagawa ka lang naman naming dukutin mula sa kuta ninyo. Ngayon, patungo tayo sa bahay ni Tandang Isagani para maisagawa niya ang pakay niya sa inyo. Sa wakas, gagaling na rin si nanay mula sa pagpapahirap mong hayop ka. Wala akong alam sa pinagsasabi ninyo! Anong gagawin niyo sa akin? At bakit ninyo ako dinukot sa kuta ng Abel? Hindi ka pa naman namin papatiin ngayon, ano ba? May kailangan lang kami sa iyo. Kaya bakisama ka na lang sa amin. Nang sa gayon, hindi ka namin masaktan pa. Hindi ako sasama sa inyo! Pagawalan niyo ako! Dahil kung hindi, papatayin ko kayong dalawa! Hindi ba kayo natatakot sa akin? Ha? Ako ang pinuno ng mga aswang, kaya ibig sabihin, ako ang pinakamalakas sa angkan namin! Kaya ko kayong patayin nang walang kahirap-hirap! Nahimik ka na nga lang dyan. Wala kaming pakialam kung kaya mo kaming patayin. Ni hindi ka nga makaalis sa pagkakatali namin sa iyo eh.
Kaya paano mo gagawin ang bagay niyo sa amin, ha? Kumanda kayo kapag nagawa kong magalis sa pagkakatali ninyo! Hindi! Bakit hindi ko man lang magawang putulin ang tali na ito? Parang kinukuha nito ang lakas ko. Kaya nangihina ako kahit dito. Hindi basta-basta ang tali na yan. Kaya may hirapan kang putulin yan, no? Kung ako sa'yo, huwag ka na kasing manlaban pa. Masasayang lang din naman ang paghihirap mo eh. Dahil hindi ka na makakaligtas pa sa amin. Ano ba kasi talaga ang bagay sa akin? At bakit niyo ako dadalhin sa bahay ng tandang Isagani na tinutukoy ninyo? Malaman mo rin kapag nakarating tayo roon. Sa gayon, matahimik ka nga muna. Kung ayaw mong kami na mismo magpatahimik sa'yo, pagbabayaran mong ginawa mo sa ina namin. Alam naming nagre-ritual ka para mapahirapan siya at magbabayad ka. Ano ba? Kaya nasabi ko, wala akong alam sa sinasabi ninyong dalawa. Nangahas kayo pumasok sa kuta namin. Naging ba ninyo? Makakatakas kayo ng ganun-ganun lang. Hintayin nyo kapag nasundan kayo ng mga alagad ko. Dahil pagbabayaran din ninyo ang ginawa ninyo sa akin ngayon. E di mangyari kung anong dapat mangyari. Handa kaming kalabanin sila. At tandaan mo, wala kaming kinatatakutan. Dahil alam namin kaya namin silang sabayan at labanan. Napansin kong labis na nagalit ang pinuno ng mga aswang. Dahil sa sinabi ko, sinusubukan pa niyang magpumigla sa amin. Pero hindi niya magawang makaalis sa pagkakahawak namin sa kanya. Sinubukan din niyang putulin ang tali. Pero nangihina lang siya at hindi niya nagagawang maputol ito. Kahit gamitin pa niya ang lakas niya bilang isang aswang. Napangisina lang kami dahil doon. Hindi kami tumigil sa paglalakad noon. Hanggang sa hindi inaasahan, nakaramdam kami ng kakaiba ni Ezekiel. Kaya inihanda namin ang mga sarili namin. Nagpalingalinga kami noon sa paligid. Pero wala kaming nakikita. Nakaririnig kami ng mga ingay sa paligid. Kaya nanatili kaming alerto. Kinausap naman kami ng pinuno ng mga aswang ng mga oras na yon. Kung ayaw niyong mapahabak kayo sa mga alagad ko, pakawalan niyo na lang ako dito! Ano ka ba? Hindi naman kami mga tanga para gawin yun, no? Matapos ka naming dukutin sa kuta ninyo at labanan ang iba mong mga alagad? Sa tingin mo, pakakawalan ka ba namin, ha? Mga nganib kayong dalawa kapag hindi niyo ako pinakawalan ngayon. Alam niyo dahil sa ginawa ninyong pagdukot sa akin, hindi kayo tatantanan ng mga nasasakupan ko. Hahanapin nila kayo para makuha ko sa inyo. Wala na kaming pakialam tungkol doon. Kaya naming makipaglabanan sa kanila ng patayan. Kung kinakailangan, hindi kami natatakot sa mga alagad mo. Lalo na at nakuha ka na namin sa kanila. Mas malakas ka sa kanila, hindi ba? Pwede ka na rin namin gamitin para patigilin sila. Kaya wag mo kaming babantaan na nanganganib ang buhay namin dahil sa kanila. Buhay mo ang nanganganib ngayon dahil sa balak namin gawin sa'yo kapag nakarating na tayo sa bahay ni Tandang Isagani. Talagang pagsisisiyan ninyo ang ginawa niyo ito! Kapag nakaalis ako sa pagkakatali at nakatakas ako sa inyo, ako mismo ang papatay sa inyong dalawa! Hindi mangyayari ang bagay na yun dahil hindi ka namin nahayaang makatakas. At saka isa pa, makikipaglaban din kami sa iyo kung sakali mong makatakas ka nga. Hindi namin nahayaan na mapaslang mo lang kami ni Kuya Victor. Matapang lang kayo ngayon dahil biniyag ninyo ako. Kapag nakawala ako, dudukutin ko mga puso ninyo at kakainin ko ng buo. Umanda kayong dalawa kapag nagawa akong makaalis sa sitwasyong ito. Hindi naman namin pinansin pa ang sinabi ng pinunong aswang. Itinuon na namin ni Ezekiel ang atensyon namin sa daanan namin. Mas naging alerto kami noon dahil nakakarinig kami ng kaluskos sa hindi kalayuan. Papalapit ito sa amin, kaya naging handa kami ng kapatid ko. Kinutuban din kami ng hindi maganda noon, kaya napahawak ako ng mahigpit sa aking barong. Sa hindi nga namin inaasahan, biglang may sumugod sa aming mga nilalang. Inakala naming mga aswang iyon, pero nagkamali kami. Nagulat na lang kami nang makitang kakaiba din ang mga nilalang na iyon. Mahahaba ang kanilang mga buhok na kulay puti, kagaya ni Tandang Isagani. At
may matutulis silang mga tenga. Bigla ring sumulpot noon ang isang dalaga na may hawak na kumikinang na espada. Teka, sino kayo? At ano pa kayo sa amin? Wala kaming binabalak na masama sa inyong dalawa. Ang tanging pinuno ng mga aswang lamang yung kailangan namin dito. Kaya kung maaari, ay ibigay niyo na siya sa amin. Hindi namin ibibigay sa inyo ang aswang na ito. Kami ang unang nakakuha sa kanya. Kaya hindi nyo kami pwedeng diktahan na ibigay siya ng basta-basta na lang sa mga tulad ninyo, no? Hindi namin kayo kilala. At hindi namin alam kung anong binabalak ninyo sa aswang na ito. Marahil ay iisa lang tayo ng hangarin. At iyon ay mapaslang ang aswang na yan. At hindi kami makikipaglaban sa inyo dahil hindi kayo ang pakay namin. Kami ang bahala sa aswang na yan. Kaya kung maaari, ay hayaan na ninyo siya sa mga kamay namin. Hindi mangyayari yun, no? Bago ninyo makuha ang aswang na ito, lalabanan muna ninyo kami. Hindi kami magbubuhis ng buhay para lang mapunta sa walang naging sakripisyo namin ng kapatid ko. Pagawalan ninyo ako! Kag sa ngayon, ay magkasama tayong lalaban sa mga nilalang na yan! Panigurado akong mga engkanto sila na gusto kong kunin sa inyo para sila makapaslang sa akin! Ano ba, tumahimik ka nga? Hindi namin siya ibibigay sa inyo. Kahit pa na maglaban tayo, wala kaming pakialam kung engkanto man kayo o anong uri pa ng nilalang. Ayaw na rin namin humantong pa sa labanan ng lahat ng to. Pero kung yun lang ang paraan para makuha namin ang aswang na yan, lalabanan namin kayo. Pero kung kusa ninyo siyang ibibigay sa amin, walang mangyayari sa inyong masama ng kapatid mo. Mas mabuti pang lumaban sa inyo kung ganon. Manda kayo! Ezekiel, itali mo ng mabuti ang aswang na yan sa pudong yan. Haharapin na muna natin ang mga nilalang na ito. Sige po, kuya. Sinunod ni Ezekiel ang sinabi ko, habang ako naman ay nagsimulang makipaglaban sa mga nilalang na dumating. Wala akong naging pakialam kung engkanto man ang kaharap ko dahil ayaw kong ibigay sa kanila ang pinunong aswang. Nang sugurin ko ang dalagang engkanto, hinarangan ako ng mga kasamahan niya. Dahil doon, wala na akong nagawa pa kung hindi ang makipaglaban na lang din sa kanila. Nang sugusugurin ako ng mga kasamahan ng babaeng yon, hindi ako nagpatalo. Sinabayan ko ang mga galaw nila at gamit ang barong na hawak ko, sinusubukan ko silang tagain. Nakakaiwas naman sila sa akin pero kalaunan, nagawa kong masugatan ang isa sa kanila. Sinamahan na rin ako ni Ezekiel sa pakikipaglaban sa mga nilalang na iyon. Hindi na dapat tayo naglalaban-laban dahil hindi tayo magkakalaban. Nakapagtataka lang kung bakit hindi tumatalab sa inyo ang bisa ng dasal na barong ko. Hindi mo kami kalaban. Wala kaming ibang pakay dito, kundi ang aswang lang na yan. At kahit anong gawin ninyo sa amin, masugatan man ninyo kami, pero hindi nyo kami mapapaslang. Hindi ako naniniwala sa inyo. Kaya papatayin namin kayo para hindi ninyo makuha sa amin ang pinunglo ng mga aswang. Pagawalan ninyo ako! At ako ang tatapos sa mga engkantong yan! Ako lang ang makakapatay sa kanila. Kapag nagawa ko yon, paniguradong masasol ninyo ako. At magdadala ninyo ako kung saan man ninyo ako balak na dalhin. Kuya, ano na pong gagawin natin ngayon? Wala tayong kalaban-laban sa mga nilalang na yan. Kung totoo man ang sinasabi nilang, hindi natin silang mapapaslang. Marahil kailangan na natin ng tulong ng pinunong aswang. Tama din naman siya na kapag nagawa niyang patayin ng mga nilalang na yan, masasulo natin siya. At madadala natin siya sa matandang manggagamot na yun. Huwag kayo makinig sa kanya. Hindi ninyo kami kalaban. Dahil tanging ang aswang na yan at ang mga alagad niya ang kalaban natin. Pwede naman tayo magtulungan para patayin ang nilalang na yan. Para walang maging banta sa mundo namin at maging sa mundo ninyo. Kahit na anong gawin nyo, hindi na siya makakuha sa amin. Tinambangan nyo kami rito. Kaya siya lang ang ibig sabihin nun. Kalaban din namin kayo! Sabay kaming sumugod ni Ezekiel sa mga engkantong yon. Wala na silang nagawa kung hindi ang makipaglaban sa amin. Umiiwas lang sila sa bawat pag-atake namin sa kanila at hindi man lang sila gumaganti. Patuloy naman ang pagsabi ng pinuno ng mga aswang na pakawalan siya dahil siya ang tatapos sa mga engkantong yon. Pero hindi namin siya pinapakinggan. Nagpatuloy lang kami sa pakikipaglaban sa mga engkanto na yon at nagawa naman namin silang sugatan. Namamanghalang kami
Dahil kahit natataga namin sila ng barong na hawak namin, hindi man lang nila nararamdaman ang hapdi ng sugat nila. Parang wala ring epekto sa kanila ang dasal na ginawa ni Tandang Isagani sa mga patalim namin. Nasa ganoong sitwasyon kami nang bigla silang napatigil sa pagsugod sa amin. May narinig din kaming mabibilis na mga pagyabag patungo sa aming kinaroroonan. Ay nako, hindi na maganda to. Kailangan na nating umalis dito bago pa man dumating ang mga kasamahan niya. Hindi ako pwedeng magkamali sa mga aswang na yan. Dahil ramdam ko ang mga lakas nila. Kuya, ano na pong gagawin natin ngayon? Kukunin natin ang pinunong aswang at umalis tayo kaagad dito, Ezekiel. Hindi rin tayo pwedeng manatili rito dahil siguradong kakalabanin tayo ng mga aswang na yon at kukunin nila ang kanilang pinuno. Sige po, Kuya Victor. Kahit saan kayo magpunta, susundan at susundan kayo ng mga alagad ko. Hindi nila kayo tatantanan hanggat hindi nila ako nakukuha sa inyo. Ano ba, manahimik ka nga dyan? Hindi rin kami papayag na makuha kanila. Kung kailangan namin makapaglaban ng patay sa kanila, gagawin talaga namin yon. Kung ayaw ninyo akong pakawalan, sisiguraduhin nila na walang mabubuhay sa inyong dalawa. Ang mabuti pa, sumama na kayo sa amin. Tutulungan namin kayong makatakas sa mga aswang na yon. Nang sa gayon, ay hindi na nila makuha ang kanilang pinuno. Kuya, mukhang tama siya. Sumama na lang tayo sa kanila, Kuya. Mas mapagkakatiwalaan natin sila kung ikukumpara sa mga aswang na yun eh. Ano ba yan? Sige na, sasama kami sa inyo. Pero huwag kayong aasa na ibibigay namin sa inyo ang pinuno ng mga aswang na ito, ha? Hindi na muna namin iniisip ang mga bagay na yun sa ngayon. Ang mas mahalaga ay mailayo ang aswang na yan sa nasasakupan niya. Halina kayo at umalis na tayo bago pa man sila makalapit ng gusto dito sa atin. Patahimik niyo ang mga aswang na yan. Mga kasama, tulungan ng dalawa sa aswang na yan. Nang sa gayon, ay hindi na rin sila mahirapan pa. At ikaw naman, manahimik ka na muna. Tara na! Tinulungan kami ng dalawang engkanto para buhatin ang pinuno ng mga aswang. Mabilis din kaming tumakbo noon habang nakasunod sa babaeng engkanto. Hindi ko alam, pero nakaramdam ako na ligtas kami noon dahil kasama namin sila. Napapalingon pa kami ni Ezekiel pero wala naman kaming nakikitang mga nilalang na nakasunod sa amin. Dahil doon, itinuon na lang namin ang atensyon namin sa daanan hanggang sa mapansin naming pamilyar sa amin ang daang tinatahak namin. Nagtaka ako pero hindi na ako nagtanong pa. At hindi nga ako nagkamali noon na patungo sa bahay ni Tandang Isagani ang daang dinadaanan namin dahil nakarating kami sa bundok kung saan nakatira ang matanda. Teka, bakit naman alam niyo kung saan kami papunta ng kapatid ko? Iisa lang pala tayong patutunguhan. Pero naglaban pa tayo dahil sa pinunong aswang na yan. Anong ibig sabihin? Patungo rin sana kami sa lugar na to eh. Pero nang makita namin kayo sa gubat na yan, lumapit kami sa inyo para kunin ang pinunong aswang. Siya rin naman ang pakay namin sa kanilang kuta eh. Pero mukhang naunahan ninyo kaming makuha siya. Teka. Sino nga ba talaga kayo, ha? At bakit alam ninyo ang lugar na ito? Lisay, iyan ang pangalan ko. Huwag na kayo mag-alala. Magkakakampi tayo at hindi magkalaban. Pasensya na kayo at nakipaglaban pa kami sa inyo kanina. Marahil, kayo ang sinasabi sa amin ng matandang albularyo na yon, na mga taong nagtungo sa kuta ng aswang para kunin ang pinuno ng mga nilalang na yon. Tama po kayo. Kami nga po yun. Nisay, Victor, Lemuel, aba, hindi ko akalaing magkasama kayo babalik dito. Nako'y mabuti naman at nagawa ninyong dukutin ang pinuno ng mga aswang na yan. Opo, Tandang Isagani. Pero hindi ko pa maintindihan kung sino at anong kinalaman ng mga engkantong yan sa inyo. At maging sa pinunong aswang na ito. Malalaman ninyo ang lahat sa takdang panahon, Victor. Sa ngayon, ang mas pagtuunan na lang muna natin ang pansin ay ang pinuno ng mga aswang na yan. Sige po, Tandang Isagani. Nisay, kunin ninyo ang aswang na yan at ikulong na muna ninyo. Sige po. Isagani! Alvino, sa wakas nagkita ulit tayong dalawa. Ngayong nandito ka na sa teritoryo ko,
Hindi ka na makakaalis pa ng buhay rito. Kaya pala ang lakas ng loob ng dalawang ito. Napuntahan at tukutin ako sa aming kuda. Ikaw pala ang pinagmamayabang nila. Walang yaka rin sa gani. Ngayon, alam ko na kung bakit gusto nila ako makuha. Marahil ay may sinabi ka sa kanila na pinaniwalaan nilang dalawa. Ay, tumahimik ka! Alvina! Teka sandali. Anong ibig mo sabihin? Wala talaga kayong alam tungkol sa matandang magagamot na yan. Hindi ko akalaing may mauuto ka pa sa gani. Ay, naku, sige na, Lisay. Ikaw lang na ninyo ang aswang na yan. Ihahanda ko lang ang mga kakailanganin ko para sa ritual na gaganapin. Para sa paggaling ng ina ni na Victor at Ezekiel. Akmang kukunin na sana ni Lisay sa amin ang pinuno ng mga aswang. Pero nagulat kaming lahat nang makarinig kami ng mga pag-angil sa aming paligid. Hindi namin namalayan doon na napaliligiran na kami ng mga aswang na kasamahan ng pinunong dinukot namin. Napamura na lang kami ni Ezekiel noon dahil sa dami ng bilang nila. Maging ang mga engkantong tumulong sa amin ay nabahala dahil sa mga aswang na nakapaligid sa amin ng mga oras na iyon. Isagani! Ano na kaya magagawa mo gayong pinaliligiran na kayo ng mga alagad ko? Mali ka ng pinatukot sa mga taong ito. Hindi mo alam kung kaya mong magpangkap. Kaya ko rin, Isagani. Ayop ka, Alvina. Hindi ko inaasahan ang bagay na ito. May liligtas mo ang nasasakupan mo. Bagay ang dalawang tao na ito kung pakakawalan mo ko, Isagani. Hindi kayo titigilan ng mga alagad ko hanggat hindi ako pinapakawalan. Kayong dalawa, mamili kayo ng kakampihan ninyo. Kapag kumampi kayo sa akin, hindi kayo sasaktan at makakauwi kayo ng buhay sa pamilya ninyo. Pero kapag hindi, mamamatay rin kayong dalawa. Kagaya ng mga engkantong yan. Huwag na huwag mo kaming pagbabantaan dahil hindi kami natatakot sa iyo. Kahit kaano pa karami ang mga alagad mo, makikipaglaban kami sa kanila. Kung ganon, alam ko na kung kanina kayo kumakampi. At ang masasabi ko lang ay mali kayo ng kinampihan ninyo. Dahil uubusin namin kayong lahat. Aba, hindi rin namin nahayaan na mangyari ang bagay na yan, Alvino. Malaki ang naging kasalanan mo sa amin, kaya hindi ka namin mapapatawan. Ikaw ang papatayin namin, Alvino. Yun ay kung kaya nyo. Sugurin ko sila! Tandaan mo, Isagani, kapag nakaalis ako sa pagkakatali rito, alam mong magiging katapusan na ninyong lahat. Hindi ako natatakot, Alvina. Marahil nga'y panahon na rin para labanan ka namin dahil sa ginawa mo sa mga kalahi ka! Nagulat ako dahil sa mga narinig kong usapan ni Natandang Isagani at ng pinunong aswang. Naguluhan ako pero hindi ko magawang tanungin sila kung ano ang nangyayari. Nang muling sumigaw ang pinuno ng mga aswang na sugurin kami, hindi na nagdalawang isip ang mga alagad niyang gawin yun. Dahil doon, wala na kaming nagawa pa kung hindi ang makipaglaban sa kanila. Nabitawan naman namin noon ang pinunong aswang nang sugurin kami ni Ezekiel ng 5 aswang. Kaya nakalayo siya sa amin. Mabilis siyang tinulungan ng kanyang mga alagad para makawala siya. Napahalakhak na lang siya nang maputol nga nila ang pagkakatali sa kanya dahil pinagtulungan nilang putulin ito. Huwag na ninyong hayaang makaligtas sa mga engkantong yan! Patayin sila nang sa ngayon ay hindi rin masayang ang pagpunta natin sa lugar na ito! Hindi ko akalain may pinabalak ka rin pala. Huwag natin silang aatrasan! Lumaban tayo sa kanila kung ayaw rin natin mapatay nila tayo! Huwag na po kayo mag-alala dahil makikipaglaban po kami sa kanila. At hindi po sila magtatagumpay. Tumapas lang ang mga natitira sa angkan natin. Tutulong din kami sa inyo na makipaglaban sa mga aswang na yan. Pero Tandang Isagani,
Kailangan muna namin ng paliwanag sa inyo kung ano nga ba talaga ang nangyari. Ay, sige Victor. Ipapaliwanag ko sa inyong lahat. Sa ngayon, huwag na muna natin isipin ang tungkol doon, ha? Makipaglaban muna tayo sa mga aswang na yan. Malakas si Albino kayong mula sa salahi ng mga agapas. Kaya dapat tayo mag-ingat sa kanya. Agapas? Ano pong uri ng aswang yung tandang Isagani? Siya ang aswang na may lahi ng isang gabunan at isang manlalason. May bilis at lakas siya ng isang gabunan at kaya niyang lasunin ang kanyang kalaban sa pamamagitan ng orasyong alam niya sa manlalason. Kung ganun po pala, hindi basta-bastang aswang lang ang hayop na yan. Malakas din po pala siya. Tama kayong dalawa dyan. Kaya mag-ingat tayo sa pagkikipaglaban sa kanila. Huwag tayong didikit sa kanya ng husto. Nang sa gayon ay hindi kayo malalason sa kanyang orasyon. Tama ka dyan, Isagani. Simulan na natin ang laban. Nang sa gayon ay maubos na namin kayong lahat. Mga kasama, sugurin sila! Pagkasabi ni Pinunong Alvino niyon, ay mabilis nga kaming sinugod ng kanyang mga alagad. Wala na kaming nagawa pa noon kung hindi ang makipaglaban na lang din sa kanila. Dahil may dasal ang barong na hawak namin ng kapatid ko, kahit papano ay alam naming may laban din kami sa mga aswang na yon. Pinagtulungan naming kalabanin ang mga nilalang. Bawat aswang na lumalapit sa akin, walang pagdadalawang isip kong sinasalubong ng pagtaga gamit ang barong ko. Ganoon din naman ang ginagawa ng aking kapatid. Nagagawa naming patayin ng mga aswang dahil namamaga ang mga sugat na natamo nila mula sa mga barong namin. Napapahiyaw na lang sila nang walang ano-ano ay bumabagsak sa lupa. Napatingin kami sa mga engkantong kasama namin at namamangha ako sa pakikipaglaban nila. Gayong nagagawa nilang patayin ng sabay ang 2 hanggang 3 aswang na kalaban nila. Huwag kayo titigil hanggat hindi ninyo nauubos sa mga nilalang na yan. Patayin ninyo sila, lalo na si Isagani! Hindi mangyayari ang iniisip mo, Alvino. Kung nagawa mong patayin ng ibang mga kalahi namin noon, sisiguraduhin kong hindi na yan mangyayari ngayon. Lalabanan namin kayo hanggang sa makakaya namin kayong patayin. Sige, Isagani. Patunayan mo sa akin na kaya mo nang ipagtanggol ang nasasakupan mo ngayon. Kung iniisip mong matutulungan ka ng 2 tao na yan, pwes, nagkakamali ka! Ano na lang kaya kung malaman nilang ginagamit mo lang pala sila? Ayup ka talaga! Anong ibig mo sabihin? Huwag kang gumawa ng kwento, Alvino! Huwag kayong makikinig sa kanya, Victor! Ezekiel! Kuya, hindi kaya nagsasabi ng totoong aswang na yan? Hindi ko alam, Ezekiel. Malalaman din natin ang lahat. Sa ngayon, huwag na muna nating isipin yun. Dahil ang mas mahalaga ngayon ay yung mapatay natin ang aswang na yan. Sige po, kuya. Gagawin ko po makakaya ko para mapatay ko sila. Hindi ako gumagawa ng kwento. At alam niyo ni Isagani, inasahan ko nang gagamitin niya kayong 2 at hindi ka ako nagkamali sa bagay na iyon. Nakakaawa kayo dahil nadawit kayo sa gulo naming 2. Pero wala akong pakialam sa inyo dahil ang pinaka-importante sa akin ay mapatay ko kayong lahat. Sugunin niyo ang mga hayop na yan! Labis akong naguluhan sa sinabi ng pinuno ng mga aswang. Napapansin ko ring nagalit sa kanya si Tandang Isagani dahil sa mga sinabi niya. Nakaramdam ako ng kakaiba sa matandang albularyo. Kaya naikuyom ko ang mga palad ko. Nang sugurin ako ng mga aswang, sinalubong ko na sila. Kanya-kanya na kaming laban noon sa mga nilalang. Hindi ko naman inaksaya ang pagkakataon na mapatay ang mga kalaban ko dahil sa tuwing nagagawa kong tamaan sila ng barong at nasusugatan, hindi ko na sila binubuhay pa. Kung hindi ko tinataga ang kanilang leeg hanggang sa mapugot ko ito, pinupuntirya ko ang kanilang likuran. Inuundayan ko sila ng pagtaga hanggang sa bumabagsak na lang sila at hindi na makabangon pa.
May mga engkanto rin noong napapaslang ang mga aswang. Halos nakalahati na namin ang bilang nila noon, kaya kita sa mukha ng pinunong aswang ang galit. Haring Isagani, mukhang matatalo na natin ang mga aswang na to. At kapag nagawa natin yon, wala nang mangangambala sa kalahi natin at maging sa ating mundo. Haba ka sa sinabi mo, Lisay. Ang mas mabuti pa, ay tapusin na natin ang laban sa kanila. Huwag na kayo magpigil sa sarili ninyo at gawin ninyo kung ano ang nararapat sa mga aswang na yan. Opo, Haring Isagani. Masusunod po ang sinabi ninyo. Teka. Haring Isagani? Ano pong ibig sabihin ito? Kaya nga lang sinabi ko kanina, wala kayong alam sa matandang manggagamot na yan, Kuno! Sa katunayan, hindi naman talaga iyan ang tunay niyang anyo. Niloko niya lang kayo at ginamit! Hindi ba Isagani? Tama si Alvina, Victor, Ezekiel. Pero hayaan ninyong ipaliwanag ko sa inyong lahat. Siguraduhin lang po ninyong katotohanan ang sasabihin niyo sa amin. At hindi lang ang kasinungalingan tandang Isagani. Isa akong engkanto. At ako ang namumuno sa aming kaharian. Nagpapanggap lang ako na isang magagamot para hindi ako makilala ni Alvino. Pero wala rin namang saysay ang pagpapanggap ko. Dahil alam na rin niya kung sino ako. Kahit anong pagtatago ko, hindi talaga nagtatagal. At nalalaman ng mga aswang na yan. Teka, di ibig sabihin, hindi rin po totoo ang mga sinabi ninyo sa amin? Oo, Victor. Pasensya na kayo. Dahil iyon lang din ang naisip kong paraan para maisagawa ang balak ko. Walang iya kayo. Walang iya kayo tandang Isagani. Pinagkatiwalaan namin kayo. At tiniwala talaga kami sa mga sinabi niyo eh. Para lang gumaling ang ina namin. Hindi kami yung dalawang isip na sundin kung ano bang sinabi niyo sa amin. Alam ko. Alam ko malaki ang pagkakasala ko sa inyo, Victor. Pero ipinapangako ko sa inyo. Pagkatapos ng labanang ito, tutulungan ko kayong pagalingin ang ina ninyo. Hindi ko kayo bibiguin sa bagay na yon. Dahil alam ko kaya kong pagalingin ang ina ninyong dalawa. Hindi po namin alam kung maniniwala pa kami sa inyo tandang Isagani. Sinabi niyo sa amin na dugo ng pinuno ng mga aswang ang kailangan ng ritual para gumaling ang ina namin. Pero hindi po pala totoo ang bagay na yun. Ginamit ninyo ang pagiging desperado namin gumaling ang ina namin. Para lang dito. At nang sabihin ninyo na ang pinuno ng mga aswang ang posibleng magpapahirap sa ina namin. Totoo po ba ang bagay na yun? Hindi, Victor. Sa katunayan walang kinalaman ng mga aswang kung bakit nagkakasakit ang ina ninyo. Ibang dahilan kung bakit nagkaroon ng malubhang karamdaman ang ina ninyong dalawa. Hindi kita mapapatawa sa ginawa mo tandang Isagani! Pinagdaruan ninyo kami! Ibinuhos namin ni Ezekiel ang buhay namin dahil pinaniwalaan namin ang mga sinabi ninyo. Manggagamit kayo! Ganyan ang mga aswang na yan! Kaya dapat ka rin mamatay! Alam ni Isagani na hindi niya ako mahuhuli kapag hindi siya gumamit ng ibang tao para gawin yon. Mararamdaman ko kaagad ang presensya niya at magagawa ko lang na makatakas sa kanya. Kung iniisip din ninyong hindi nakaplano ang lahat ng ito, mali kayo roon. Anong ibig mo sabihin? Nakita ng mga alagad ko ang dalawang lalaki na yan na patungo sa inyo. Kaya minanmanan nila kayo. Mabuti na lang at hindi mo sila naramdaman noon at nalaman nila ang balak mo sa amin. Sa akin, Isagani. Dahil doon, nagplano rin kaming magpanggap na nagtagumpay kayo sa pagtukot sa akin. Imposible! Paano nangyari yun? Nagsagawa ko ng ritual para protektahan ang sarili ko at maging ang mga alagad ko. Palabas lang din ang lahat ng ito, Isagani. Para masundan namin kayo at matuntun kita. At tama nga ako. Hindi nga ako nabigo sa bagay na yun. Kaya nandito kami ngayon para harapin at tapusin kayong lahat. Umanda kayo lahat! Dahil sa ginawa ninyo, naipit kami sa gulo ninyo. Papatayin namin kayo. Kaya pala hindi tumatalab sa mga engkantong yan ang bisa ng dasal ninyo ng barong namin. Dahil kauri ka nila tandang Isagani. At ikaw pa pala ang hari nila. Ay, pero huwag kayong mag-alala, Victor. Tutulungan ko kayo sa ina ninyo. Basta ang gawin natin na doon
ay patay ng aswang na yan. Alam kong hindi nyo ka naintindihan ngayon, pero maniwala kayo sa akin na kaya kong pagalingin ang ina ninyo. Hindi na ako nakaibig pa noon. May bahagi sa akin na gustong paniwalaan ang sinabi ni Tandang Isagani. Kahit galit ako sa kanya dahil sa ginawa niya sa amin ng kapatid ko, umaasa akong totoo ang sinasabi niyang kaya niyang pagalingin si nanay. Nang muli kaming sugurin doon ng mga aswang, nakipaglaban ulit kami sa kanila. Ibinuhos ko ang galit na nararamdaman ko sa pagkikipaglaban. Napuno ng ingay namin ang lugar na iyon. Patuloy kaming nakipaglaban sa mga aswang. Kitang-kita ko kung paanong pugutan ng mga engkantong iyon. Lalo na nilisay ang mga aswang na nakakalaban niya. Ganoon din ang iba pang mga engkanto. Namamangha naman kami kay Tandang Isagani dahil nagagawa niyang paslangin ng sabay ang 4 na aswang gamit lang ang kanyang espadang kulay ginto. Ilang sandali pa, napahiyaw siya dahil nagawa siyang saksakin ng isang aswang sa kanyang tagiliran gamit ang espada ng kanyang kasamahan. Ganyan nga! Patay niyo si Isagani! Kung mawawala siya, tuluyan na nating mapapatay ang buong lahi niya! Sila ang dahilan kung bakit namatay ang ninuno natin noon. Kaya bilang ganti, uubusin din natin sila! Hindi mangyayari. Iniisip mo, Alvina. Lalaban ako hanggang kaya ko. Alam kong mapapaslang namin kayo at malaki ang tiwala kong kaya namin yung gawin. Kayo ang mauubos at mawawala sa mundong ito. Tama, si Tandang Isagani. Galit ako sa iyong lahat. Pero kung papipiliin ako kung sino ang dapat mamatay, kayong mga aswang ang karapat-dapat. Hindi na babagay sa mundong ito mga tulad ninyo dahil masama kayong mga nilalang. Inosenteng taong dinadamay ninyo. Kaya ngayon pa lang, dapat na kayong puksahin. Sangayon ako sa iyo, Kuya Victor. Bago pa man sila tuluyang makapaggasig ng kasamaan nila, dapat na silang pigilan. Tama, Victor Ezequiel. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa inyo pero naniwala kayong pinagsisisihan ko yon. Handa kong gawin ang lahat para makabawi sa inyo. Pagkatapos ng labanang ito, tulungan ninyo kaming puksayin ng mga aswang na yon. Dahil nasimulan na rin naman ninyo ang bagay na yon. Kapag nagawa natin silang tapusin ngayon, hindi na rin sila makakapagkasik ng kasamahan sa mga nayon sa bayang ito. Sige po, Tandang Isagani. Pagkakatiwalaan pulit namin kayo ngayon. Pero oras na lokohin ninyo kami ni Ezequiel. Isusunod po namin kayo sa mga aswang na yan. Wala na po kami pakialam kung engkanto kung ano pang mga nilalang kayo. Dahil hindi po kami natatakot sa inyo. Oo, makakaasa kayong hindi ko na kayo lolokohin pa, Victor. Pangako yan. Sige po. Ngayon, tapusin na po natin ang laban sa mga aswang na ito. Huwag na po natin silang hayaang makatakas pa. Kaya po ba ninyong lumaban, Haring Isagani? Oh, Lisay, huwag mo ko lalahanin. Kung gayon, ay tuldukan na natin ang labanang ito sa lalong madaling panahon. Sugurin sila! At sa pagkakataong ito, patayin na silang lahat! Pinalibutan kami ng mga aswang. Kaya nagkalapit kaming 4. Nanatili kaming handa dahil alam naming posibleng sabay-sabay na aatake sa amin ang mga aswang. Hindi nga kami nagkamali noon dahil nang magbigay ng hudyat ang kanilang pinuno na aatakihin kami, mabilis silang sumugod sa amin. Wala na kaming nagawa kung hindi ang labanan na lang din sila. Nakipagsabayan kami sa mga aswang na iyon. Hindi ko alam, pero nang hawakan ako ni Tandang Isagani, may kung ano siyang inusal sa amin ni Ezequiel. Naramdaman ko ang kakaibang enerhiyang bumalot sa aking katawan. Pakiramdam ko ay nag-ibayo ang lakas at leksiko. Ganoon din ang kapatid ko. Kaya ginamit namin ang pagkakataong iyon para paslangin ang mga aswang na kalaban namin. Bawat nilalang na lumalapit sa akin, buong lakas kong tinataga sa ulo, likuran at maging sa leeg. Dahilan para bumagsak sila at mawalan ng malay.
Kayo na ang bahala sa mga aswang na yan. At ako na ang bahala sa pinuno nila. Papatayin ko si Albino at ipaghihiganti ko ang mga nasasakupan ko na nagawa nilang paslangin noon. Sigurado po ba kayo sa bagay na yun, Haring Isagani? Oo, Lisay. Huwag mo na akong isipin pa ha. Pagtulungan na lang ninyo ni na Victor at Ezekiel ang mga alagad niya. Kailangan natin silang mapatay ngayong gabi. Dahil kung hindi, makakatakas pa sila. Paniguradong tayong mapapatay nila sa susunod kung sakali. Opo, Haring Isagani. Susundin ko pang sinabi ninyo. Mag-iingat po kayo kay Pinuno Albino. Sige, kayo rin, Lisay. O, isa, sige na. Harapin ko na ang mga aswang na yon. Maiwan ko na muna kayo. Ezekiel! Huwag na natin patagalin pa ang laban sa mga aswang na yan. Patayin na natin sila. Kakaunti na lang sila kung ikukumpara kanina. Kaya makakaya na natin sila. Victor! Ezekiel! Ako na sa mga aswang na yon. Kayo nang bahala sa iba pa. Sige po, Lisay! Hinarap nga ni Lisay ang iba pang mga aswang at kami naman ni Ezekiel ay pinagtulungan ang iba pa. Nakikita namin ang mabilis na kilos ni Lisay sa pakikipaglaban sa 5 aswang. Hindi man lang siya nagagawang tamaan ng mga nilalang na iyon, pero nasusugatan niya ang mga aswang. Sa kabilang dako naman, natatanaw naming nakikipaglaban si Tandang Isagani kay Pinunong Albino. Walang gustong magpatalo sa kanila. Maging kami rin ni Ezekiel ay nakikipaglaban sa mga aswang. Kanya-kanya kami ng taga sa mga nilalang at kapag may nasusugatan kami, hindi na kami nagdadalawang isip na patayin iyon. Dahil sa kagustuhan naming hindi na mabuhay ang mga aswang na kalaban namin, pinupugutan na lang namin sila ng ulo at braso. Itinatarak naman ni Ezekiel ang barong na hawak niya sa dibdib ng mga aswang. Hanggang sa umaabot na ang patalim niya sa bahagi na malapit sa tiyan ng mga nilalang. Victor! Ezekiel! Ayos lang ba kayo? Opo, kaya pa po namin makapaglaban. 3 aswang na lang po ang kakalabanin namin. At mauubos na namin sila. Mabuti naman kung ganun. Huwag nating patagalin ang laban sa kanila. Tapusin na natin mga aswang na kalaban natin. Nang sa gayon, ay matulungan natin sila Haring Isagani na makipaglaban sa pinuno ng mga aswang. Sige po, hindi na kami mag-aaksaya ng oras pa at uubusin na namin paslangin ang 3 aswang. Sige, Victor. Ako rin. Papatayin ko na ang 3 ito. Hunda kayo. Dahil katapusan niyo na! Ezekiel! Ako nang bahala sa 2. Ikaw naman sa isang yon. Patayin na natin sila bago pa man mahuli ang lahat. Sige po, Kuya Victor! Tapos na kayo ngayon! Nang sumugod sa amin ang mga aswang, hindi na namin sila inatrasan pa. Sinalubong namin sila ng pagtaga at hindi na nila naiwasan pa ang pag-atake naming iyon. Sabay kong dinilitan sa leeg nila ang 2 aswang na kalaban ko. Kita ko kung paano namaga ang lalamunan ng mga aswang na iyon. Walang ano-ano, nangisay sila at lumaki ang sugat nila sa bahaging iyon. Sumisirit ang dugo nila at natalsikan ako. Nakita kong napatay ni Ezekiel ang kalaban niya dahil tinaga niya sa likuran ang aswang. Napaluhod ang nilalang at bumagsak ng walang buhay. Natuon ang pansin namin kay Lisay na nagawag saksakin ang 3 aswang ng sabay gamit ang kanyang espada. Nasa ganoong sitwasyon kami nang marinig naming napahiyaw si Tandang Isagani dahil naitarak ni Pinunong Albino ang espada sa tiyan niya. Kasabay niyon, isang kakaibang liwanag ang bumalot sa kanya, dahilan para mapapikit kaming lahat. Hindi! Si Tandang Isagani! Ano nangyayari, Kuya? Lisay! Marahil, nag-iiba ng anyo si Haring Isagani. Kaya nagkaroon na nakasisilaw na liwanag. Huwag kayong mag-alala sa kanya. Anong ibig kong sabihin, Lisay? Tingnan niyo ron, oh. Makikita ninyo kung ano talagang tunay na itsura ni Haring Isagani. Walang iya. Hindi! Ganyan palang tunay niya kanyo. Isa siyang matikas na nilalang na may maamong mukha. Grabe ang haba ng buhok niya at may matutulis siyang tainga. Kagaya mo, Lisay. Ibang-ibang nga siya kung ikukumpara sa inyo niya bilang isang matandang albularyo. Tama kayo. Isang malakas na engkanto si Haring Isagani. Marami siyang alam. Hindi lang sa pakikipaglaban at pamumuno, pero ganun din sa mahika at panggagamot. Maniwala kayo sa sinabi niyang kaya niyang pagalingin ang ina ninyo. Marahil, maiintindihan din niyo ang dahilan niya
kung bakit niya kayo ginamit at nilinlang para makuha ang pinunong Alvino. Kung siya at kaming mga engkanto lang ang gagawa ng mga bagay na yun, mahihirapan kami. Gayong nalalaman kaagad ng aswang ang presensya namin. Kung ganon, kami ang ginamit niya dahil hindi kami mararamdaman kaagad ng mga aswang na yun. Siguro nga, Victor. Kung hindi lang nalaman ni Pinunong Alvino ang balak ninyo ni na Haring Isagani, marahil hindi na ito mangyayari. Napatay na sana natin siya kanina pa lang pagdating niya rito. Sana naman kasi sinabi niyo kaagad sa amin nang nasa gubat pa lang tayo. Hindi rin namin alam na kayo pala ang tinutukoy niyang mga tao na tutulong sa amin eh. Kaya hindi rin namin nasabi kaagad sa inyo. Pasensya na kayo ah. Patawarin niyo kami dahil doon. Siya, huwag na muna nating isipin yun. Puntahan na lang natin si Haring Isagani at tulungan siya makipaglaban sa pinuno ng mga aswang. Siya na lang ang natitira sa angkan niya. Kaya dapat na natin siyang patayin. Sumang-ayon lang sila sa sinabi ko. Lumapit na kami roon para sana tulungan si Haring Isagani na kalabanin ang pinunong aswang. Pero ganoon na lang ang gulat namin nang mapansing marami ng sugat na natamo ang aswang sa pakikipaglaban sa kanya. Pinigilan kami ni Lisay kaya wala na kaming nagawa kung hindi ang hayaan ang dalawa na maglaban. Mabilis ang mga kilos nila at halos hindi na namin masundan pa. Ilang sandali pa, biglang bumagsak sa lupa si Pinunong Alvino. Kaya mabilis siyang nilapitan ni Haring Isagani. Natalo ninyo ako noon. Hindi mo na magagawa yun ngayon, Alvino. Sa ating dalawa, ako naman ang mananalo. Papatayin kita, kagaya ng ginawa mo sa ama't ina ko. Gawin mo na, Isagani. Ipinaghiganti ko lang din ang ginawa ng mga magulang mo sa mga ninuno ko. Patayin mo na ako, Isagani. Ano pa nagpipigil sa'yo gawin niyan? Walang nagpipigil sa akin, Alvino. Napagtanto ko lang na nakakaawa ka pala sa sitwasyong ito. Ikaw na lang ang natitira sa angkan mo pero mamamatay ka rin sa mga kamay ko. Mamamatay ako lumaban pa rin sa'yo, Isagani. Hindi mo pa rin mababago na may isang aswang na nagawang isahan ka. At ako yun! Hindi na dapat pinagmamalaki yun, Alvino. Ang dapat na ipagmalaki ay ang gagawin kong pagpatay sa'yo. Ang espadang ito na ginamit mo para patayin ang mga magulang ko ay siya rin gagamitin ko para patayin ka. Kung anong ginawa mo sa kanila ay gagawin ko rin sa'yo. Gawin mo na habang may oras ka ba. Kapag nakawala ako sa'yo, baka sa'yo ako paggamitin ng espadang yan. Hindi mangyayari yun. Dahil tatapusin na kita, itatarak ko sa dibdib mo espadang ito. Tuluyan mo na, Isagani! Huwag mo na akong pahirapan pa! Mas mabuti nang maramdaman mo paghihirap bago ka mamatay. Patayin niyo na po ang aswang na yan, Haring Isagani! Tuluyan niyo na po siya, Haring Isagani! May paghihiganti na po natin ng mga kalahi natin kapag namatay ang aswang na yan! Ano talaga ang gagawin ko? Tanggapin mo ang espadang ito! Itatarak ko ito sa puso mo hanggang sa mawalan ka ng buhay! Tapos ka na, Alvino! Dahil sa ginawa ni Haring Isagani, kuminang ng husdo ang gintong espada niya. Nasilaw kami, kaya napapikit kami ng mga mata namin. Nang unti-unti kaming magbulat, naging karandiwan ulit ang espada ni Haring Isagani. Lumapit siya sa amin at napansin namin ang sugat sa bandang tiyan niya. Nanghina siya, kaya babagsak sana siya, pero nagawa namin siyang saluhin. Tapos na po ang laban, Haring Isagani! Napatay na po natin ang mga aswang! Mabuti naman kung gano'n. Magiging payapa na ulit ang mundo natin. Hindi ko na kailangan magpanggap na isang manggagamot para lang may tago ang katauhan ko bilang isang hari ng mga engkanto. Opo, Haring Isagani. Magiging malaya na po tayo sa banta ng mga aswang na yun. Oo, Lisay. Victor, Ezekiel, sana mapatawad ninyo ako sa ginawa ko sa inyo. Alam ko rin naman na mali na ginamit ko kayo. Pero wala na rin naman ako mapagpipilian pa. Pero masaya naman ako nakaligtas kayo sa mga aswang na yon at walang nangyaring masama sa inyong dalawa. Huwag na po nating isipin ang tungkol sa bagay na yon.
Haring Isagani, naiintindihan na po namin kayo kaya pinapatawad na rin po namin kayo ni Ezekiel. Oo nga po, Haring Isagani. Ang mahalaga po nagawa na natin paslangin ng mga aswang na kalaban ng lahi ninyo. At maging ang problema sa mundo namin mga tao. Huwag kayo mag-alala. Tutulungan kong gumaling ang ilan ninyo. O ito, kunin niyo ito sa akin, Victor. Ano po ito? Para saan po ito, Haring Isagani? Ang laman ng boteng yan, ang gamit na ginawa ko para sa ina ninyo. Hindi aswang ang may gawa niyon sa kanya. Kung hindi isang taong matagal nang may galit sa kanya. Kapag pinainom ninyo ang gamot na yan sa kanya, unti-unti siyang babalik sa dati. At hindi na rin tatalab sa kanya ang kung anumang karamdaman na likha ng masamang hangarin. Talaga po? Naku, maraming salamat po, Haring Isagani. Gagawin po namin ang sinabi ninyo. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat din sa tulong ninyong dalawa ni Ezekiel, Victor. Kung hindi dahil sa inyo, hindi mapupuksa mga aswang na yon. Pagka-uwi ninyo sa bahay ninyo, alagaan ninyo ang inyong ina. Sige po, Haring Isagani. O paano? Paalam na sa inyo, Victor. Ezekiel, masaya akong makilala kayong dalawa. Kasabay ng pagkawala ni Lisay, nawala rin ang mga bangkay ng mga aswang. Pinili naming manatili sa kubo ni Haring Isagani at doon natulog. Kinabukasan, naglakbay kami pa uwi sa aming bahay. Sa kabutihang palad, nakauwi kami sa bahay namin. Ipinainom namin ang gamot kay nanay. Tama si Haring Isagani na unti-unting gumaling ang aming ina. Hindi na namin inalam kung sino ang may gawa ng pagpapahirap sa kanya. Hindi na rin namin sinabi sa kanila ang naging karanasan namin ni Ezekiel. Sa ngayon, masaya na kami ng kapatid ko kasama ang sarili naming mga pamilya. Hindi na namin nakita pa ulit si Haring Isagani. Matagal nang wala sina nanay at lola. Kahit na ganon, alam naming hindi na sayang ang ginawa namin noon para gumaling siya. Nadugtungan ng mahabang taon ang buhay niya dahil sa tulong ng gamot mula kay Haring Isagani, ang engkanto na nagpanggap na manggagamot.